Isa rin ako sa mga milyon-milyong Pilipino na nanood sa Senate Blue Ribbon Committee. At nakita ko kung paano trinato si Gutesa, no? He was unfairly treated at ang masama, pinalabas pa siyang nagsisinungaling. Yun po ang dahilan bakit ko hinanap ang mga kasamahan ni Gutesa. Oo. So hinanap nyo po sila. Oo. Meron akong kaibigan na dati nilang katrabaho din at kinausap ko kung maaari kong kausapin yung iba pa niyang mga kasamahan. No? So, mula 4, naging 10, naging 20, at naging 30 yung aking kinakausap. Tumigil na ako kasi marami na masyado yung 30. Pero may mga rason yung iba kaya hindi ko muna pinasama. Ang rason dyan ay subukan natin itong 20 muna, sabi ko. Kasi baka hindi naman necessary na i-expose ko pa sa danger yung iba. Pero dito sa 20, 2 ang hindi nakapirma dahil yung isa ay nasa ospital, nagbabantay sa asawa niyang may sakit. Yung isa naman, meron siyang asawa na nagtatrabaho sa gobyerno at ang iniisip niya ay baka maapektuhan yung trabaho ng kanyang asawa. So sabi ko, okay lang. Kaya itong 18 ang lumabas muna. Kaya ng attorney, isa sa mga kinakawori, tanong din ng mga nasa social media, dahil nga doon sa nangyari kay Gutesa na pabalita na siya ay umurong, nagtatanong tuloy ang mga taong bayan, baka naman nagsalita itong mga ito, pagkatapos nilang magsalita, bigla din silang uurong, parang mas lalo tuloy lumalabo ang mga sitwasyon. Ano masasabi niyo dito? Sa tingin niyo ba paninindigan nila ito hanggang dulo? Palagay ko po dahil ang isang mabigat na rason kung bakit sila lumabas ay para suportahan yung sinasabi ni Gutesa. Oo. Kasi sa kanila walang iwanan eh. Yes po. Oo. Kaya naniniwala ako na hindi aatras o magbabago itong 18. May nabanggit din po kayo na kaya nagising itong mga sundalo na ito ay dahil po doon sa pangyayari doon sa isang apo. Ano ho bang buong istorya po nito? Yung isa doon ay merong apo na 2 years old lamang. Dinala sa ospital dahil may dengue. Pero walang maibigay na gamot. Kaya namatay yung bata. So, na-realize niya na noong nag-uusap na kami, pinaliwanag ko kasi sa kanila yung kasalukuyang suliranin ng ating bansa. Yung sa ekonomiya, sa politika, at naintindihan nila na kaya pala naghihirap ang mga Pilipino ay dahil ninanakaw ng mga opisyal ang pera na para sana sa mga serbisyo. Ipinaliwanag ko nga rin noong PDAF scam na ganun din yung aking motivation, kako. Kaya naniwala at nagtiwala sila sa akin. So, para rin po dito sa suporta dito sa 18 na Marines, no? Kasi baka mamaya biglang umatras. Pwede po ba silang ituring ng mga whistleblower? At kung ganon, sako po ba sila nitong mga whistleblower protection para sa kanilang kaligtasan din? Yeah, pwede naman silang isama sa Witness Protection Program. Pero ipinaliwanag ko sa kanila kung ano ang pwedeng mangyari, no? At talagang hindi sila papasok sa Witness Protection Program. At palagay ko, hindi lang kasi, ito lang ang nakikita natin yung 18. Hindi natin nakikita yung ibang kasamahan nila na sumusuporta sa mga ito. Attorney, Ito, tanungin ko lang yan, follow up ko lang yan. Ito po ba yung mga retirado o ito yung mga active pa? Wala na sila sa serbisyo. Hindi, yung mga sumusuporta po. Mix po yan. Merong nasa serbisyo, meron ding mga kasamahan nila dati kay Gutesa. So hindi po totoo yung sinasabi nila na parang yung military o yung AFP ay against dito sa mga ito? Well, as an institution, sinasabi ng AFP, ang Philippine Marine Corps, ang Philippine Navy, na kumbaga parang wag niyong tularan sila, no? Pero individually, may mga opisyal pa nga na nagte-text at kinocongratulate nila ang mga ito.
kakaiba ang kanilang pagmamahal sa bayan. So in short, yung uniform men natin, officially, ang statement, wag tularan. Pero karamihan, siguro it's safe to say, karamihan sa kanila, gusto yung ginagawa nitong 18 na to. Wala akong statistics no kung karamihan ba. Pero yung mga rangko ng mga nagsasabing tama ang ginagawa nila ay matataas eh.